DYSP Super Radyo. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Hatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. Samahan si June Visor Bantaculo, ang inyong saksi sa mga bagong-bago, gising na buhay na mga balita. Dapat totoo. Sabayang mapapakinggan sa DYSP Super Radio at via Facebook Live sa Super Radio Palawan FB page. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Magandang umaga. Magandang umaga, Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ika-21 sa buwan ng Pebrero 2026, mga kapuso. Samahan po ninyo kami hanggang alas 9:30 ng umaga para sa mga balita at talakayang sa inyo, mga kapuso, sa kabuuan ng programang Saksi sa DYSP Saturday Edition. Mainit po ang naging usapin matapos po ang naging pagpaslang kay Joanna Infante, ang acting Kaap Manager, Airport Manager, mga kapuso, ng Civil Aviation Authority of the Philippines dito sa Puerto Princesa. Ngayong umaga muli nating kinausap o muli tayong nag-text at sinusubukan tawagan si Manager Muhammad Naga Rascal. Ito yung, mga kapuso, nakikita kasi natin sa social media, abay patuloy ang mga pagdududa ng taong bayan kay Manager Naga Rascal. Kaya hinihingi po natin ang kanyang panig, mabigyang paglilinaw itong mga haka-hakang ito. Bagaman nagbigay na po siya ng pahayag sa pagtungo sa kanya ni Konsehal Elgin Damasco. Pero iyon ay bago pa man lumabas ang ilang mga statement, mga kapuso, na tila dinadawit siya. Pero yun nga, muli nating hinihingi ang kanyang pahayag, mga kapuso. Dahil ito, may panibago na namang post sa social media. Nagsasabi na umalis daw si Kaap Area Manager Muhammad Rascal sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Ito ay sa gitna ng ginagawang investigasyon. Totoo kaya ito? Kaya kinukumpirma natin, mga kapuso, kinukumpirma natin ito kay mismong Manager Rascal. Sana po, sir, mapagbigyan niyo po kami. Ito po ay hindi isang panggigipit o anuman. Ito ay bahagi ng pagkuha namin ng inyong panig, makapaglahad kayo bilang paglilinaw sa mga naging haka-haka. Medyo iba na yung tingin ng ating mga kababayan. Wala silang ibang makita na dahilan itong malagim na krimen na sinapit ng ating pong kababayan na si Ma'am Joanna Infante. Kahapon, tuloy-tuloy yung ating pakikipag-ugnayan din sa ating Special Investigation Task Group, mga kapuso. Ito ay patungkol pa rin sa update sa gumugulong na investigasyon. Pero hindi po tayo nagawang masagot, siguro dahil busy po si Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita ng SITG Infante. Pero ilang mga kapuso natin o ilang kagawad ng media na kapag tanong din kay Captain Brian,
isa nga sa panawagan nila at tayo bilang katuwang din para ma-resolve itong kasong ito, nanawagan din tayo sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga sasakyan na mayroong dashcam na napadaan dyan sa bahagi ng Libis ang hanggang Junction 1 bandang alas 4 ng hapon. Alas 4 ng hapon, pababa mga kapuso, kung kayo po ay ma-review ninyo ang inyong mga dashcam, mahagip man lang yung mga, kung nakikita niyo sa social media, kahit sa aming page, yung pinalabas natin kung yung aktual nakuha ng CCTV sa pagpatay kay Infante, nakikita doon yung suot ng gunman mga kapuso. Baka ma-review ninyo ang inyong mga dashcam at makita ninyo na may pagkakapareho sa damit, helmet, o kaya sa motorsiklo. O nakikita niyo parang nagmamadali. Dalhin nyo na po yan sa tanggapan ng SITG dyan sa Tandikan o sa City Police Office mga kapuso. Kailangan po natin ditong tulong-tulong. Huwag po kayong matakot dahil sigurado may nakahanda pong seguridad para po sa inyo. Yung inyong pong pagkakakilanlan ay tiyak na poprotektahan po yan ng ating pong mga kapulisan. Magandang umaga kay... okay. Wala. Magandang umaga kay Ma'am Gina Crisostomo. Good morning kay Rufus Lopez. Good morning Sir June. Kay Sir Del Aniscal. Magandang umaga po kay Ma'am Lilibeth Roca Abraya. Good morning. At kay Ma'am Alex Marie Rodriguez. Oy ma'am, magandang umaga. Talagang napakasaya ng Facebook ni Ma'am Maria. Kay Ma'am Alex Marie. Morning, have a nice day. Have a nice day din po sa inyo, Ma'am Alex Marie. Kamusta po kayo dyan sa bayan ng Aborlan? Wala pang reply sa ating mga kapuso pero sinusubukan po nating tawagan itong si Manager Muhammad Nagarascal. Hindi po natin siya maaring tigilan para lang makuha ang kanyang panig dahil siya rin yung ating mga kababayan usap-usapan sa social media, maingay na sa social media na tila nahihiwagaan sila. Tila may ibang pagtingin. Bagaman sabi nga ni Manager Muhammad Nagarascal, wag magtingin ng baganon kasi wag daw haluan. Hayaan daw ang PNP ang magsagawa ng investigasyon. Kaya nga po tayo, palagyan po tayong humihingi ng mga statement para maging malinaw dahil ito ay inaabangan ng ating mga kababayan. No? Inaalam din nila ang magiging takbo ng investigasyon. Magandang umaga kay Ma'am May Balmonte. Liban dyan mga kapuso, gusto rin nating mahingi yung update siguro ng PNP patungkol di doon sa nagdaan pang isang pagpatay din mga kapuso. Diyan naman sa kay Attorney Joshua Abrina. Hanggang sa ngayon, parang lutang pa rin yung investigasyon kung kamusta na, no? Bagaman hindi natin pwedeng madaliin yung PNP dahil sabi naman nila, ginagawa nila yung lahat ng paraan. Ginagawa ang lahat ng makakaya para maresolba itong krimen. Pero syempre, ang ating mga kababayan ay tila hindi po makakapaghintay, sir. Kaya mga kapuso, atin po nating abangan at atin po nating iistorbohin yung ating pong mga kinaukulan para makuha natin itong mga paglilinaw na ito, no? Dahil syempre, nagkakaroon na tayo ng mga pangamba,
nagkakaroon na ng mga hindi magandang naiisip yung ating mga kababayan kapag may mga ganitong mga balita, no? Dahil parang nakakatakot minsan, no? Lalo na yung mga usapin dito sa dalawang nasawi nating kabayan, mga kapuso, si Attorney Abrina at si Miss Joanna Infante. Pareho yung pagtingin na tila mayroon silang nais na ilahad pa ng mga anomalya doon sa kanilang mga tanggapan. Ang problema, pinatahimik po agad sila. Baka magdulot ito ng ating ibang mga kababayan na magkaroon na rin ng pangamba na hindi na rin sila magsasabi ng mga nalalaman. Kayo po dyan sa Kaap, napagsabihan po kayo ni Miss Infante na may nalalaman, dapat po magising na kayo. Hindi ibig sabihin na pinatahimik si Miss Infante, tatahimik na rin kayo, matatakot. Nandyan po kayo sa government. Alam nyo po, yung mga katiwalian na nangyayari sa inyong harapan, hindi na po dapat kayo magbulag-bulagan. Huwag po kayo magpabingi-bingihan. Ito ay dapat mas bumuhay pa sa inyong puso na ilatag yung mga hindi na ilatag ni Miss Infante. Huwag po kayong matakot dahil yung ating mga kababayan gising na gising, mulat na mulat, nakaabang sa mga kung anong mangyayari. May tuturing po kayong bayani, no? Kapag yung mga katiwalian sa inyong mga opisina, lalo na ito ay tanggapan ng gobyerno, pera ng taong bayan ang gumugulong, mahalaga po na protektahan po natin, no? Mahalaga po na ilahad natin yan. Kasi kung mananatili po kayong matatakot, hanggang kailan, no? Hanggang kailan natin pagtatakpan yung ganitong mga katiwalian, no? Sabi nga ni Sir Cesar Espirito, mukhang may korupsyon sa Kaap. Kaya Manager Naga Rascal, sir, sana po sumagot po kayo sa aming tawag para mabigyan linaw po itong mga haka-haka na po sa inyo. Kung lalo po kayong mananahimik at lalo na nababanggit na po inyong pangalan, sa social media makikita mo, no? May mga kanya-kanya na ring mga vlogger, may mga kanya-kanya na ring mga parang detective na yung ating mga kapuso. May mga sarili na rin silang mga investigasyon, kumakalat pa ito at na-viral pa, mga kapuso, no? So, anong tingin dito ng Kaap, no? Si Kaap Manager ba ay inutusan na rin ng Kaap na huwag magsasalita? O gusto lang niya hayaan yung nilabas na statement ng Kaap na pagkundina doon sa nangyaring insidente? Pero para maprotektahan mo yung mga tauhan mo, yung inyong opisina, dapat po kayo ay magsalita. Kayo po ay magpaliwanag. Kasi hindi po mangyayari na hindi magdududa yung ating pong mga kabayan dahil masama yung loob nila na hanggang ngayon tila lutang pa sa kung ano yung motibo ng kanyang pagkamatay. Kung bakit siya binaril, no? Talagang sinigurado kasi. Makikita po ninyo sa CCTV na nilabas po ng Super Radio, no? Talagang siniguradong patahimikin. Pagkalipas ng 20 putok, sinundan pa, mga kapuso, habang nakahiga na itong si Infante. No, napasigaw pa siya ng tabang. Pero medyo matagal lang kasi yung responde, no? Pero dahil nga sa hindi agad na itawag, pero yun,
Binawian, pero talagang hindi rin kakayanin niya dahil sa dami ng tama ng mga kapuso. 4. Tinamaan yung mga bahagi ng katawan niya na dahilan kaya hindi na kinaya mga kapuso, no? Nakakapanghinayang dahil sana nung nabubuhay pa siya, di na siya nagdalawang isip na ilahad na lang, no? Itutuhanan na lang yung kanyang mga pangamba, yung kanyang mga nais isiwalat. Kaya muli mga kapuso, atin pong pinapanawagan sa mga kasama, mga nakakasama at talagang kasamahan ni Miss Joanna Infante, acting airport manager. Sigurado naman hindi niya to sinusolo, no? Itong usaping ito. Alam ko na may mga kasama kayo dyan na napagsabihan rin niya. At baka nagdadalawang isip lang po kayo na sabihin ang buong katotohanan dahil ayaw niyong mangyari sa inyo yung nangyari sa kanya. Pero tingin ko wala na pong magagawa itong mga suspect o kaya yung utak ng krimen na ito kapag tuluyan ninyong inilabas itong inyong mga nais isiwalat. Kung talagang may anomalya, ilabas nyo, no? Kung wala naman, mas maganda malinaw na mailahad natin mga kapuso, no? Lalo na sa ating mga taga-kaap. Dahil talagang sigurado, takot na takot yung ating mga kaibigan dyan dahil syempre mawawalan ka ng trabaho at mas malala kung ikaw idadamay pa, no? Mawala sa trabaho o kaya tuluyan kang patahimikin. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Hatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. Samahan si June Visor Bantaculo, ang inyong saksi sa mga bagong-bago, gising na buhay na mga balita. Dapat totoo. Sabayang mapapakinggan sa DYSP Super Radio at via Facebook Live sa Super Radio Palawan FB page. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Mga kapuso, balik po tayo sa ating palatuntunan. Alas 8:37 na po ng umaga. Bagsakan mo muna ng birthday song, Super Rene. Maligayang bati. Okay mga kapuso, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong pong araw ng Sabado, February 21, 2026. Happy birthday na po kay Daddy Bertito Cabaylo mula kay Majesty at kay Jazz. Ay, magayong happy birthday sir. Kay Sir Bert Cabaylo ng Rojas, Palawan. Happy birthday po sa inyo. At may pagbati po mula yan kay Majesty at kay Jazz. Dito po sa aming himpilan ng GMA Super Radio Palawan. At syempre happy birthday rin kay Angel Grace Tabang, ang unika iha ni Super Larry Iwaw Tabang. At syempre sa mga kapuso natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong pong araw, kami po dito sa DYSP Super Radio sa GMA Palawan ay binabati po kayo ng maligayang kaarawan. Thank you. Happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Mga kapuso, bigo tayo makakuha yung tawag, ano? Hindi na talaga natin makontak si Sir Brian Rayoso. Bakit kaya, sir? At yung number naman ni Manager Nagrascal cannot be reached na. Dati kapag nag-interview tayo, isang daya lang. Sumasagot agad dyan si Manager Muhammad Nagrascal. Ngayon, cannot be reached na. Magandang umaga. Watching from Barangay Kalandagan, Araceli, Palawan mula kay Sir Alberto Baronda. Ay, magandang umaga Sir Alberto. Magandang umaga sa mga kapuso natin dyan sa Kalandagan, Araceli, Palawan.
Bago ang lahat mga kapuso, maraming salamat mga kasama po natin sa ating magsisilbi po natin production assistant. Ang bising-bising si Super Rene Olape. Magandang umaga mga kapuso, Saksi Saturday edition na kanyang kapuso, June Visor Bantaculo para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito ang mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon sa Pag-asa, shoreline na nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Amihan naman ang umiiral sa Luzon at nalalabing bahagi ng bansa. Ang Eastern at Central Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at paminsan-minsang pagidlat at pagkulog dulot ng shoreline. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo at mahihinang pagulan dulot ng amihan. Ang Visayas, Palawan, kabilang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang may katamtaman hanggang sa malakas na alon sa karagatan. Bantay Panahon. Sa produktong petrolyo, inaasang magkakaroon ng magkahalong taas at babang presyo sa susunod na linggo. Inaasang magkakaroon ng magkahalong taas-baba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na Minoblat Singapore trading ang tinatayang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ay ang mga sumusunod sa gasolina. Bababa, good news ito, bababa ng humigit kumulang 45 centavos ang kada litro. Sa diesel, tataas naman na humigit kumulang 5 sentimos. Sa kerosene, tataas naman na humigit kumulang 10 sentimos ang kada litro. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodero Romero, ang pinalagalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay matutukoy pagkatapos ng MOPS trading kahapon araw ng Biyernes. Bukod sa isasamang gastos sa operasyon ng mga kumpanya ng langis at iba pang premium, sinabi ni Romero ang inaasang panibagong presyo ng langis ay maiuugnay sa umiiral na geopolitical tensions sa US at Iran, ganon din sa Russia at Ukraine. Super Radio Bantay Presyo. Sa panayam na dire-diretso natin mga kapuso sa ating pong mga balita ngayong umaga. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa panayam kay punong barangay Babarangay ng Barangay Siksical, Golden Valley, kaugnay sa nakita umunong buwaya na pinapatunayan ng mga residente na mahigit kumulang 1 metro ang haba. Actually, ngayon nga dito naman ako, talagang magkakaroon kami ng site inspection doon sa area. At saka ito ay pinapatunayan naman ng ilang mga residente na meron silang nakitang buhaya nga. Sabi ko baka ano lang yan, sabi hindi kasi kilala naman talaga nila yung buhaya. Okay. So mga gaano raw kalaki? Base po sa pagtatanong-tanong na kwento nila dyan, sir. Estimate naman nila, hindi naman siguro kalakihan to, more than 1 dipa sa malaking tao. Yun. Opo. Isa lang yung nakita nila. Oo, siguro kung ako mag-estimate yan, nasa 1.5 meters or 2 meters hanggang. Malayo naman sa mga kabahayan ng lugar kung saan ito nakita. Dahil doon ito sa ilog na dinadaanan ng bangka kapag magpapalaot na naipagbigay alam na rin nila sa pamunuan ng PCSD. Malayo naman, dito naman sa may banda sa may dinadaanan lang ng bangka pag naglaot yung mga ating mangingisda. Oo. At siguro mga malayo naman sa mga 100 meters din o Okay. 70 meters from the area ng mga kabahayan. May report na rin po ito kahapon, tinawag ko na rin sa PCSD, pupuntahan din nila. Samantala,
Paalala naman ni Kapitan Barangay sa kanyang mga kabarangay na bagamat hindi nila personal na nakikita ang buwaya ay iwasan muna ang paliligo sa ilog lalo na sa mga kabataan at mag-ingat partikular sa mga mangingisda. Yun lang ang aking paalala sa aking mga kabarangay na siksikan, although hindi natin nakita na actually na mayroong buhaya, ay Opo. ito ay narinig lang natin ayon sa mga kwento ng mga nakakita. Ang akin lang dito ay para masiguro ang ating kaligtasan, siguro lalo na yung mga bata, iwasan muna natin na maligo sa mga ilog dito sa ating barangay sa Siksikan. Alam natin ang ilog natin dito, maraming ilog dito eh. Kaya paalala lang po, mag-ingat tayo lalo ang ating mga mangingisda na kung saan araw-araw ay talagang lumalabas, ginagamit yung mga ilog na ito na kung saan ay hindi natin masabi, baka may mga ilang pang mga ganitong buhaya na pwedeng makapinsala ng tao. Kaya aking paalala, ingat lang po tayo. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Samantala, inaasahan na magsasagawa ng validation ng Palawan Council for Sustainable Development ng PCSD sa napaulat na umunoy sightings ng buwaya sa Barangay Siksikan. Sa panayam kay Ginoong Jovic Fabelio, tagapagsalita ng PCSD, inihahanda na muna nila ang grupo na magsasagawa ng validation sa lugar at nakikipag-ugnay na rin umuno sa DNR PWRCC para samahan ng PCSD sa gagawing validation. Kinakasa pa lang ng PCSD yung team. Inaantay pa namin yung nag-request kasi kami sa PWRCC, sa DNR, na tapahat kami para mag-validate. At sa ngayon, inaantay pa namin yung response. Wala umunong record na may buwaya sa Barangay Siksikan ayon kay Ginoong Fabelio. Sa kabila nito, anyay hindi nga umano isinasantabi na lahat ng lugar na may mangrove na natural na tirahan ng mga buwaya ay maaaring magkaroon ng buwaya. Kaya mahalaga ani Fabelio ang pagsasagawa ng validasyon para talaga masiguro na buwaya o ibang hayop ang nakita at makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga residente sa nasabing lugar. Wala tayong record na may buhaya dyan, no? Pero hindi rin natin isinasantabi na lahat naman ng areas na may mangrove, no? Natural na tirahan ng buhaya. Pwedeng magkaroon ng buhaya. Ngunit ito nga, kailangan natin siyang i-validate o tingnan para talagang masiguro natin kung buhaya nga yan o baka ibang hayop. Importante yung pag-validate nang sa gayon makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating mga residente dyan sa area. Sa kalamang umano, makakapagrekomenda ang PCSD base sa kalalabasan ng gagawing validation. Sakaling umano na totoong may buwaya sa lugar, ang tingin ni Fabelio ay dapat itong kunin o extract mula sa lugar. Hindi nga muna makakabuti kung sakaling totoong may buwaya sa pang-araw-araw na gawain dyan sa nasabing lugar. Based dun sa validation, saka pa lang tayo makakapagrekomenda. Ngunit kung yan man ay totoo, no, na meron, ang tingin ko dyan dapat natin siyang extract. Talagang kung yan ay totoo, no, hindi siya makakabuti sa pang-araw nating gagawin sa area. Payo naman ni Ginoong Fabelio sa mga malapit sa lugar na iwasan muna ang pumunta sa sinasabing pinagkakitaan ng buwaya na nakalubog sa tubig at kung maaring umano ay gumamit ng bangka o gumamit ng mga tulay dahil hindi pa umano sigurado. Samantala sa nakita umunong buwaya sa ilang lugar sa poblasyon ng lungsod nitong mga nakalipas na panahon, katulad ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, ayon kay Fabelio posibleng napadpad lamang ito sa lugar. Maging sa San Jose ay hindi rin muna matiyak baka may nag-aalaga ng buhaya na siyang tinitinan pa ring bagay kung saan ang mga ito nang galing. Tayo iwasan mo ng gumala o pumunta rin sa area ng nakalubog sa tubig. Kung pwede, nakabangka tayo o gumamit ng mga tulay-tulay. Kasi mahirap talaga na hindi pa tayo sigurado. At yun yung ating mga precautionary measures na gawin. Malamang napadpad lang yun eh. Kung maalala mo, meron din ang atang nakita nung last year sa San Jose. Hindi rin natin malaman. Baka iba natin mga kababayan, kaalaga rin siguro ng buhaya. Meron nga tayo nakita dyan sa may tinigib
pumunta noon, naalala ko eh. Pero patay na siya, mali pa. So, yan yung mga tinitingnan pa natin bagay kung saan sila talaga nang gagaling, no? Saksi sa DYSP Saturday Edition. Mga kapuso, ang tinig yung ginoong Jovic Fabelio ang tagapagsalita ng PCSD. Nako, dyan pala sa bangka-bangka, meron na rin nakita. Dyan pa naman ng papana ng isda si Super Rene. Lalo na niya sa may magandang resort dyan. Kaya masarap laging ulam ni Super Rene kapag nakamamana ka pa rin, kuya? Sana, bihira na lang. Dati kasi nakikita ko sa mga picture ni Super Rene, may mga napapana siyang mga isda dyan sa bangkaw-bangkaw. May buhaya pala dyan. Katakot pala dyan, Super Rene. Buti na lang malaki yung pana ni Super Rene, ha? Mga kapuso, sa iba pa nating balita, atin na pong pasadahan. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Sa panayam kay Police Captain Brian Rayoso, tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office, bumuo sila ng Special Investigation Task Group para tutukang investigasyon sa nangyaring pamaril sa isang babae sa Barangay San Pedro. Sa ngayon po sir, kasalukuyang nagkakaroon po ng conference, yung tinatawag nating Special Investigation Task Group Conference ngayon pong umaga. Kasalukuyan nga po sasagawa kami noon ngayon upang patuloy po na tayo ng makapagsagawa ng masusing investigasyon po tungkol po sa pangyayaring pamamaril kahapon diyan po sa Baby Road, Barangay San Pedro, At sa ngayon po, ongoing po ang ginagawang pag-iimbestiga ng ating pong mga investigador, ng ating pong mga tracker teams, ng ating mga intelligence operatives diyan po sa area, At bukod po doon, syempre, patuloy pong nangangalap po ng mga impormasyon sa ating pong mga kababayan, sa mga possible witnesses. Ganun din po yung pagbabacktrack po ng mga CCTV footages sa mga area po, sa mga kalapit na area po. Ganun din po sa mga kalsadang posibleng dinaanan ng perpetrator po. Base muna sa impormasyon nila ay admin officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at makikipag-ugnayan na rin muna sila sa manager nito at mga katrabaho upang makakuha ng mga impormasyon at iba't ibang anggulo ng motibo sa krimen. Base po sa nakuha nating impormasyon po, siya po ay admin officer po ng Civil Aviation Authority of the Philippines po, Sir Rod. Okay. So si Manager Agarascal ay nakausap na ba ng PNP? Sa kasalukuyan po, ayan po, isa po sa inaano namin, gagawin po, pero may prior na rin po na pag-uusap ang ating pong City Director, doon sa manager po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, So, pero ganun pa rin po, maaari pong kukuhanin din po siya ng statement tungkol po dito sa insidenteng ito. Ganun din po yung mga katrabaho nila, Dahil sinasabi nga po natin na lahat po ng anggulo ay tinitingnan po natin sa insidente pong ito, yung pong anggulo na ito po ay work related o ito po ay maaaring personal din, So lahat po ng mga anggulo ay tinitingnan po natin na Isa sa tinitingnan nilang anggulo ay maaaring may kaugnayan sa ang insidente sa trabaho ng biktima, kaya nagsasagawa lang sila ng investigasyon sa background nito, pero wala pa silang matibay na ebidensya upang mapatunayan ito. isa nga po sa tinitingnan din po nating anggulo sa kasalukuyan, ayun nga pong maaaring baka ito po ay work related, At siyempre bilang bahagi po ng standard procedure, kino-coordinate na po natin ng mga investigador po natin yan, ang background po ng biktima at ang kanyang professional environment, upang matukoy po may posibleng connection po ito sa insidente. So ngayon po, wala pa po tayong matibay na ebidensya na nagsasabing work-related nga ito. Ngunit hindi po natin to isinasantabi sa Rod. Ganun din po, doon naman po sa personal po, bahagi din po ng investigasyon ang pagtingin po sa personal na background ng biktima, kabilang po yung kung mayroon ng mga personal na alitan, may dating banta sa kanyang buhay o anuman pong insidente na maaaring magbigay linaw po sa pangyayari. Ginagawa po natin ito na may buong pagrespeto sa privacy ng pamilya, ng biktima, at alinsunod po sa tamang proseso ng batas.
Nalalawagan naman sa publiko si Rayoso na makipagtulungan sa kanila, partikular na sa naroon sa lugar nang mangyari ang insidente at maaaring nakakuha ng litrato at ng mga sospek o may nakakita sa sospek ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad. Nais ko lamang pong manawagan sa ating mga kababayan po na ang Puerto Princesa City Police Office po ay hinihikayat po ang publiko na tumulong po, kaugnay po sa naganap na shooting incident, doon sa Baby Road, Hinihikayat po namin ng lahat ng motorista po natin at mga residente na dumaan po mula sa Junction 1 area po hanggang sa Baby Road, mula 4:30 po hanggang alas 6 ng hapon, kahapon, sa nasabing petsa na makipag-ugnayan po sa ating pulisya, kung sila po ay may dashcam video, cellphone recordings or anumang video footage po na makakatulong po sa investigasyon, Partikular din po na aming hinikayat yung kung sino man po ang nakapansin ng kahina-hinalang motorsiklo, lalo na po yung motorsiklo na may sakay na dalawang individual, yung tandem po, na dumaan o namataan malapit sa lugar ng insidente o sa kahabaan po mismo ng Libis Road at mga kalyeng malapit po dito, bago o pagkatapos po ng Pamamaril Road. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Naalala ko yung picture ng suspect. Rene, ha? Para kaporma ko si Rene. Sa iba pang balita mga kapuso, o sa kaugnay pang balita, sa panayam naman kay Public Order Safety Officer ng lungsod, Richard Digad, kaugnay sa nangyaring pagpaslang kay Infante sa isang simbahan sa San Pedro, inatasan naman ng alkalde ang mga kapulisan sa lungsod na gawin ang lahat upang marisolba ang kaso. Kung saan ay hindi naman ito ang unang pangyayari sa lungsod. Pero ang gusto nila ay sana mahuli agad ang sospek dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang pagpaslang, lalo na kay Attorney Abrina, subalit muli na namang nasundan. No, meron din naman mga previews, Hindi naman meron din. Kasi marami na ring bilang, di ba? Nandiyan dyan yung mga personalidad. Alam naman natin, hindi lang naman ito first time. Opo. Pero ang inaano natin, sana mauli natin ito kasi hindi pa nga nasosolve yung kay attorney tapos ito pa. So, yun yung natin, main goal natin. Oho. So, sa ngayon kung ay... previous naman, meron naman talaga. Dati talagang hindi naman natin may akila. Anong tawag dito? May akila. May kakaila. Panahon kay Nestor Chua, taga noon pa, di ba? Yung sa COMELEC noon. So, hindi lang naman siya sinasabing first time. Oho. Talagang meron. Darating at darating dito. Ang importante, dapat mauli natin yung gunman. Okay. Hindi mo na masabi kung ano ang motibo sa krimen, pero base sa investigasyon ay may case build up o may tinitingnan ng PNP kaya't kampante na siya na may mananagot sa krimen. Hindi ko masabi kung kasi hindi ko naman kilala yung gunman pa, Opo. Pero base naman doon sa itinatakbo ng investigasyon, meron po pwedeng case build up. Meron tinitingnan yung PNP, hindi siya blanco. Okay. Base doon sa pagkakaintindi ko kahapon, hindi siya blanco. Kasi may mga pangyayari na talagang yung PNP na lang siguro ang magsabi. So, kampante ako na merong may mananagot base sa tatakboy ng investigasyon. So, optimistiko tayo na may bibigay po ang hustisya para dito po sa biktima at sa kanyang pamilya, Sir Richard. Alam din ng pamilya yun dahil alam din nila yun. May mga pangyayari sa kanya na siguro yung PNP na lang ang bahala. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Mga kapuso, ang tinig ni Ginoong Richard Liga ng ating pong Public Order and Safety Officer ng Puerto Princesa. Sabi dito ni Sir Rodolfo Agbunag Flores II, nakakabahala na ang pagkalat ng mga buwaya. Marapat na sigurong tingnan yung carrying capacity ng Palawan in terms of their existence. Kung beyond na
magbawas na tayo o ipamigay na natin sa ibang probinsya o bansa na nangangailangan ng buhaya. O dili kaya enjoy commercial na ang anumang pwedeng pagkakitaan sa mga buhaya. Pag-aralang mabuti ito, baka magulat na lang tayo bigla na hindi na natin kontrol ang pagdami at ang pagkakalat nito. Totoo po yan, ano? Talagang panahon na para magawa na ng paraan dahil delikado kapag ang buhaya ay talagang pag nakasimulang atake, patay talaga eh. Hindi bastang ano lang eh, kagat-kagat kaya pag nadala, lalo kung bata, nadala nila pa ilalim eh, naku, lulunurin nila. Come on! Mga kapuso, wag po kayong bibidi, magbabalik po tayo makalipas lamang ilang saglit. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Hatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. Samahan si June Visor Bantaculo, ang inyong saksi sa mga bagong-bago, gising na buhay na mga balita. Dapat totoo. Sabayang mapapakinggan sa DYSP Super Radio at via Facebook Live sa Super Radio Palawan FB page. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Mga kapuso, balik po tayo sa ating palatuntunan. Kahapon po ay nagkaroon ng committee meeting sa Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan, kung saan chairman po dyan si Board Member Ryan Maminta. Kinalakay po ang katayuan ng 41 megawatt power supply ng SIPCOR sa Palawan Electric Cooperatibo Paleco na halos 3 taon na ay hindi pa rin na ibibigay para sa maayos sa supply ng kuryente sa Palawan. Sabi dito ni Board, kailangan na raw kumilos at siyasatin ang sitwasyon ng kontrata, konstruksyon ng planta at yung takdang panahon ng operasyon sapagkat critical ang supply ng 41 megawatt sa grid upang manatiling sapat, maayos at mababa at may subsidiya ng kuryente. Ito ay dahil kapag hindi naayos ay malamang mataas na naman tayo sa EPSA. Alam niyo naman po yung experience natin sa EPSA o yung Emergency Power Supply Agreement na talagang nagpahirap ng sa atin ng mga ilang mga buwan. Dinadayan na natin mga kapuso, si Board Member Ryan. Mahingi lang natin yung mga paglilinaw dahil may nakaamba na naman bang pagkakaroon ng EPSA sa ating pong mga konsumidores. Tataas na naman yung bayarin natin dahil sa EPSA nito ng Paleco. Sabi dito ni Board, kapag hindi na iayos itong operasyon ng SIPCOR, ng Siquijor Island Power Corporation, malamang sa malamang doon na tayo papunta mga kapuso sa tinatawag na EPSA. Sa araw ng Martes ay nakatakda ang pulong, ay ito na. Mga kapuso, ayan, sumagot na po sa atin si Board Member Ryan Maminta. Sa kabilang linya na po natin. Magandang umaga, Board. Live po tayo sa GMA Super Radio Palawan. Si June Bantaculo po ito, sir. Umaga kasamang June. At magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ninyo sa GMA Super Radio. Maraming salamat sa pagkakataon. Opo, sir, maraming salamat din po at muli namin kayong naabala sa inyong araw po na nagpapahinga po kayo. Sir, ito lang po, nagkaroon po tayo ng pagpupulong sa Committee on Energy na inyo pong pinamumunuan sa Sangguniang Panlalawigan. Kamusta po ang naging pag-uusap ng ating pong committee kasama ang Paleco at itong SIPCOR Board Member Ryan, sir? Opo, maayos naman ang pag-uusap. Kung matatandaan ninyo, nagpa-privilege speech ako nung mga nakaraang mga buwan na kinalaman sa 41 megawatts power supply
agreement na dapat ay napinirmahan noong 2022 at 2023 ng SIPCOR at ng Paleco, pero hindi pa nadideliver hanggang ngayon. Kasi nag-alala tayo na baka pagdating ng mga susunod na mga araw ay maging sanhi yan ng emergency power supply na naman na walang subsidiya galing sa gobyerno o sa UCMA na tinatawag. Kaya inusisa natin, gusto nating siyasatin, ano na ba yung kakayanan nila, ano na ba ang pwede nilang gawin. May kinalaman dito. So, ito na yung pangalawang pakikipag-ugnayan natin sa kanila sapagkat noong October 7, yung unang pagpupulong natin para dyan. No? Pero ang hinihintay natin na sagot ay mukhang luminaw na rin kahapon sapagkat nabanggit ng Energy Regulatory Commission na dapat talagang matapos na sana ng SIPCOR yung planta nila para magkaroon na sila ng commercial operation. Ang problema, ito palang SIPCOR naghihintay ng finalization ng approval ng kanilang power supply agreement at bigyan sila ng tinatawag na provisional authority o final decision doon sa kanilang application para makapagsimula sila ng construction, makapagsimula sila ng paggawa ng kanilang planta. So hindi nagkakaintindihan kasamang June. Opo. Kasi iba yung nasa isip ng SIPCOR, siguro kasama rin doon sa pag-isip nila yung kakulangan nila ng pondo, yung exposure nila, iba rin naman yung instruction ng Energy Regulatory Commission at ng DOE. So ngayon, dahil may kalituhan, hanggat hindi na-resolve yan, ay baka pumainbulog tayo sa punto na kapag hindi nila nagawa kaagad yan, magkukulang tayo ng supply natin. Magkukulang tayo ng power generated para magamit ng Paleco for purposes of distribution at purposes ng electrification sa main grid natin. Kaya sa araw ng Martes, February 24, humiling tayo na mag-usap-usap sila at magsapinal sila ng mga usapan at maglagay ng timelines, maglagay ng konkretong panahon kung kailan matatapos ito. Kasi kung walang konkretong panahon na matatapos ito, ay manatiling nakabitin tayo kasamang June. At pag nakabitin tayo, alam mo naman, baka umabot sa punto na kulang yung supply sa grid, magkaroon na naman ng emergency power supply agreement, emergency procurement ng kuryente. Ang papasan na naman yan ay yung mga member consumer owner. Kasi walang subsidiya yan. Malinaw sa batas yun. So, kahapon, umaasa tayo na sa araw ng Martes ay matugunan nila ito dahil sa totohanan lang, malaking bahagi po ng grid yung supply na yan na matagal nang napirmahan pero hindi pa nadideliver ng SIPCOR. Ay yung SIPCOR kasamang June, alam naman natin medyo bad performance yan pagdating doon sa Siquijor Nako. Sa ibang mga lugar. Ang punta niya? Yes po, opo. Talagang inaasahan na posibleng magkaroon tayo ng problema kapag sa mga susunod na buwan. Paano kaya itong darating na summer, Board Member Ryan? Posible kaya itong umepekto na itong nabinbin na operasyon ng SIPCOR? Hello, Board? Nawala. Nako. Nawala yung naputol sa linya si Board Member Ryan. Ang binabanggit niya mga kapuso na nagkaroon ng problema doon sa dapat start na ng operasyon nitong SIPCOR o Siquijor Island Power Cooperative Corporation. Sana ba yun, ha? Yan, nirequest na po ng sanggunian na magkaroon ng pag-uusap
itong SIPCOR o Siquijor Power Corporation. Yan. Kasama ang Department of Energy, ang Energy Regulatory Commission, NEA at ang PALECO. Magkaroon ng kalinawan ano ba talaga ang pinakakailangan, dahil sigurado mga kapuso sa loob ng ilang taon na dapat nakapagsimula na sila, bakit ngayon lang? Ngayon lang nakalampag itong SIPCOR. At parang nagkagulatan pa, nag-aantayan lang pala, hindi nagkakaintindihan yung dalawang tanggapan, yung ERC, yung SIPCOR, at nag-aantay rin yung PALECO. Ang problema, ang balik niyan mga kapuso, nasa ating pong mga kababayan. Ayan, hello board, naputo lang po, no? Hello board? Jun, okay na. Ayun, sorry board, naput yung linya. Ayan, nabanggit po ninyo, posible kayang umepekto ito na ngayong darating na summer, itong naging nabinbin na operasyon ng SIPCOR, board member. Ayan, sir? Inanong natin si Manager Contribida kung makaka-apekto. Ang sabi niya, board, baka mayroong konti. Sa exposure ng PALECO pagdating doon sa supply, kasi summer, baka magnipis yung supply. Pero, ang gagawin naman ay reserve lang siya. Ibig sabihin, kung hindi kailangan gamitin, hindi siya i-dispatch sa grid. So kung magkakaroon ng ng EPSA, maliit na bahagi lang at hindi naman siguro malaking bahagi ng supply sa grid natin. Opo. Wala bang multa dito yung SIPCOR kung doon sa kontrata nila na medyo natagalan yung konstruksyon ng kanilang planta, board? Iyon nga ang pinapa-check natin sa ERC at sa PALECO sapagkat may deliverables Oo. May kailangan i-deliver. So, ano bang timelines? For 7 taon na itong pinag-uusapan Naku. 2019 pa, nagkaroon na ng kasukasuan, arbitration, hanggang nagkasundo sila, tapos na-finalize yung PSA noong 2022 at 2023, magtatatlong taon na naman, wala pa rin nangyayari. Naku. So, yung 43 megawatts, malaking bagay yon. Opo. Kung na-deliver nila yan noong 2022, 2023, hindi tayo mag-aabot doon sa EPSA na naranasan natin noong 2023 hanggang 2025. Tama. Pero nandito na nga tayo, ano ba yung pwede nilang gawin para matulungan tayo? Ano ba ang definite timeline nila para naman alam natin kung kailan natin aasahan. At kung hindi na talaga nila kaya, katropang June, ay magsabi na sila kasi yung performance nila questionable na dito Di ba? Dahil kung hindi na nila kaya, makakakilos ngayon si Palawan Electric Cooperative, magkakaroon siya ng pagkakataon na amyendahan yung kanyang tinatawag na Power Supply Procurement Plan para naman maaprobahan yon, pagkatapos maghahanap uli ng bagong supplier para makasapat tayo ng kuryente sa main grid natin. Ayun, opo, tama po Na yun, board. na nasa ilalim pa rin ng tinatawag na subsidized rate pagdating doon sa generation. Kasi kung emergency power supply agreement ay hindi na tayo papasok doon sa subsidized rate. Babalik na naman tayo doon sa kataasan ng binabayaran sa generation rate. Hindi katulad ngayon, nakaalpas na tayo at tuloy-tuloy na tayo kahit papaano ay mayroon na tayong mga supplier na naprobahan ng ERC at mayroong mga PSA na yan na nag-enjoy ng subsidized rate na mas mababa at mas mababa na rin yung per kilowatt hour na binabayaran konsumo ng ating mga kababayan. Ay hangga't hindi naayos ng SIPCOR ito, hindi tayo nagkakaroon ng definidong aksyon mula sa mga kinauukulan, kaya natin pinupukpok ay nakalagay tayo parati sa balag ng alanganin.
Opo. Sa ngayon sir, ang bola ay nasa SIPCOR at anong tanggapan po ang inaasahan natin na tutugon dito, board? Binibigyan natin sila ng 1 buwan para pagkatapos ng pag-uusap nila sa araw ng Martes, Ayun. para magkaroon ng definidong timeline at magkaroon ng mga expected na outcomes yung kanilang mga gagawin. Kasi doon sa mga prenisenta nila, wala pa sila sa kalahating sa 40% o 30% ng construction ng establishment ng kanilang planta. Nako. Ayan, sinasabi ng ESC, tapusin nyo na yung planta nyo. Wala namang problema sa amin eh. Aprobahan namin kayo. Ang sabi naman ng SIPCOR, hindi, gusto namin PSA na muna, approval muna ng PSA bago kami magsimula at bigyan kami ng ng 365 days para tapusin yan at magkaroon ng commercial operation. Ayun. So, kulat tayo doon sa mga binabanggit nila kung hindi pa tayo nagpapulong at hindi pa natin pinagharap yung mga kapartner natin na yan na hindi malalaman yun at hindi makukuha yung impormasyon na yun. Kaya sa araw ng Martes, buti na lang umattend yung Legal Services Department ng ERC, si Director Hines, siya mismo, ay mag-uusap-usap sila ng harapan doon. Pagkatapos, magpapadala rin tayo ng kinatawan natin para naman matulungan tayo na maiayos at makaalam natin yung mga kailangang mga hakbangin. Ayan, maraming salamat Board Member Ryan sir. Ang inyo na lang pong mensahe sa ating pong mga kababayan na medyo nangamba sila kung baka magkaroon na naman ng EPSA Board. Ganun lang kapusong June. Sana matapos natin ito kasi yung tutok natin dito ay para matiyak yung at masiguro yung kapakanan ng ating mga kababayan pagdating doon sa sapat, maayos at abot kayang kuryente na araw-araw nating kailangan. Okay, maraming Dito salamat sa Board ating Member sir. lalawigan. Thank you sir, maraming salamat po. Salamat po, mabuhay po kayo at magandang umaga. Mga kapuso, si Board Member Ryan Dagsa Maminta, ang chairman ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan. Ayan, nako. Munti ka na naman tayo nito na baka, nako, pinangangambahan natin na bumalik doon sa dati nating kinainisan na EPSA na yan. Nako naman, akala natin na lulubayan na tayo Dahil pala sa SIPCOR, babalik na naman. Pero mabuti na nga lang, ayon sa paleko, hindi naman ganoon kalaki yung balik mga kapuso. Parang may kakarampot pero epekto pa rin. EPSA pa rin mga kapuso. Walang subsidiya yun. Piso, 2 na dagdag man yan sa ating kuryente. Masakit na po yan sa bulsa. Masakit na po yan sa bulsa lalo na sa napakamahal na mga bilihin sa mga panahon na ito mga kapuso. Salamat doon sa Sangguniang Panlalawigan na nabusisi itong ganito, no? Dahil kapag napatagal, hindi agad ito napag-usapan, hinayaan, baka walang mangyayari at magkaproblema, no? Tayong mga konsumidores yung magkakaproblema mga kapuso. Bueno mga kapuso, kailangan ko na magpaalam. Maraming salamat sa ating mga kapuso, sa mga nanood sa ating Facebook Live at syempre sa ating mga kapuso na nakikinig sa kanilang mga radyo. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din sa ating nakaagapay kanina, no? Habang nagbo-voice clip tayo si Super Rene Olape. Sa ngalan po ni Super June Fred Calambang, ating pong Assistant Station Manager, at Super May Uy, ang ating pong Radio Operation Consultant. Kami nyo sandigan ng katotohanan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ako inyong kapuso, June Visor Bantaculo, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat po.